Sa Sacramento, isang masangsang na amoy ang kumalat mula sa bakuran ng maputlang asul na Victorian House sa 1426 F Street kung saan nagpaparenta ng mga kwarto si Dorothea Puente sa mga matatanda at mahihinang boarder. Kapag summer, lumalala ang amoy, kaya't pinapatay ng mga kapitbahay ang kanilang mga air conditioner upang hindi pumasok ang baho sa kanilang mga tahanan. Sinabi ni Puente na ang amoy ay mula sa sirang imbornal, mga nabubulok na daga, or fish emulsion na ginagamit niya sa hardin. Sinubukan niyang alisin ang amoy gamit ang kalamansi, bleach, at air freshener, ngunit nananatili ito. Nang magsimulang mawala ang kanyang mga boarder, isang social worker ang nagbigay ng impormasyon sa pulisya na natuklasan ang 7 bangkay na inilibing sa kanyang bakuran. Hindi nagtagal, humarap si Puente sa korte na inakusahan ng pagpatay sa kanyang mga nangungupahan upang nakawin niya ang kanilang mga tseke sa benepisyo ng gobyerno at makabili ng kanyang sariling mga luho mula sa magagarang damit hanggang sa facelift. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Mayet Enanoria ng Hong Kong, Ivy Montecillo ng UAE, Randy Piano ng Palawan, Jomar Bacotot, Jenelet Ramos ng Talavera Nueva Ecija, Analie Awakay ng Quezon City, Jay ng Kingdom of Saudi Arabia, Mary Ann Nunag at Edwin Mariano ng Nueva Ecija. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba. Si Dorothea Puente ay nagpakita ng magandang panlabas na anyo sa pamamagitan ng cosmetic surgery at magagarang damit. Ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang respetadong miyembro ng Sacramento Society, isang socialite na nagbibigay sa charity at nakikipag-ugnayan sa mga lokal na politiko. Walang sino man ang naghinala na si Dorothea Puente, na may maamong mukha at anyo ng isang lola, ay sistematikong nagdodroga at pinapatay ang kanyang mahihinang boarders at inililibing ang kanilang mga bangkay sa kanyang bakuran. Sa kanyang maingat na pagkilos, nakaligtas siya sa pagpatay sa loob ng maraming taon. Noong umaga ng November 11, 1988, binisita ni Detective John Cabrera at ng ilang kasamahan ang 1426 F Street para hanapin si Alvaro Bert Montoya, isang mentally ill tenant na ang social worker ay nag-report na siya ay nawawala. Habang papalapit ang mga lalaki sa bahay, napansin nila ang mga ilaw ng Christmas tree sa pader at mga kurtina sa mga bintana. Kumatok sila sa pintuan at tinanong si Puente kung maaari silang tumingin sa paligid. Sige, sabi niya. Ang loob ng bahay ay puno ng mga gamit ng matandang babae. Mga maliliit na florera at porselana na mga manika at doilies, ngunit wala silang napansin kaagad na kakaiba. Gayunpaman, pumunta ang mga lalaki sa likod bahay at napansin ang kahuhukay pa lamang na lupa sa timog silangan na sulok ng property. Bumalik sila sa kanilang mga sasakyan upang kunin ang mga shovel na dala nila, na may kutob na may kakaiba sa lugar na iyon. Nagsimula silang maghukay at nakakita ng mga piraso ng tela at tila karne ng baka. Nang maharangan ng tila ugat ng puno ang kanilang paghuhukay, sinubukan ni Cabrera na hampasin ito ng pala. Nang hindi ito matinag, bumaba siya sa butas upang alisin gamit ang kanyang mga kamay at magpatuloy sa paghuhukay. Sinabi ni Cabrera na hinatak niya ng malakas ang nakita niyang bagay sa lupa at nang kumalas ito, napagtanto niyang ito ay isang buto. Sa gulat, agad siyang lumabas sa butas. Nang marinig ang kaguluhan, pumunta si Puente sa sulok ng bakuran at sumilip sa butas. Nang sabihin sa kanya ni Cabrera na tila bangkay ng tao ang nakita nila, nagulat siya at hinampas ang kanyang mga palad sa gilid ng kanyang muka. Tumigil ang mga lalaki sa paghuhukay nang makakita sila ng sapatos na may piraso ng paa. Nagpasya silang bumalik kinabukasan na may tamang kagamitan. Kinaumagahan ng Sabado, dumating sa property ang isang pangkat ng mga forensic anthropologist, mga opisyal mula sa opisina ng coroner at isang tauhan ng county na may dalang mabibigat na makinarya. Ang unang katawan na hinukay mula sa bakuran ay ang maliit na babae na may kulay abo na buhok na natisod ng mga opisyal noong nakaraang araw. Siya ay nabulok na
at naging kalansay. Isang pulutong ng mga manonood at mamamahayag ang nanood mula sa kabilang panig ng bakod. Ang mga lalaki ay umakyat pa sa mga puno para sa mas magandang view. Ang mood ay masaya hanggang sa isang sariwang katawan ang hinukay at dinala sa coroner's wagon na naging dahilan upang matahimik ang mga tao. Habang nagdrill ang team sa isang slab ng konkreto at naghahanda sa paghukay sa ilalim nito, pumasok si Puente sa bakuran at lumapit kay Cabrera, nakasuot ng cherry red na overcoat at purple na sapatos, at may dalang pink na payong. Tinanong niya ang investigador kung siya ay arestado. Sabi niya, hindi. Tinanong niya kung maaari siyang pumunta sa Clarion Hotel, ilang bloke ang layo, upang uminom ng isang tasa ng kape, at sinabi niya, oo. Sinamahan siya sa paglampas sa mga reporter at mga usisera na nanonood bago bumalik sa trabaho sa bakuran. Sa mabilis na pagkakasunod-sunod, natagpuan ng grupo ang 3 bangkay sa ilalim ng slab ng semento at ang 5 bangkay sa ilalim ng gazebo sa gilid ng bakuran. Napansin ng mga awtoridad na hindi pa bumabalik si Dorothea Puente mula sa hotel at 4 na oras na ang lumipas. Sa oras na iyon, si Puente ay daan-daang milya na ang layo. Sa huli, natagpuan sa hardin ni Puente ang 7 bangkay ng mga taong nag-check-in sa kanyang boarding house, ngunit hindi na naka-check out ng buhay. Si Alvaro Bert Montoya, 51 years old, isang schizophrenic na nakikipagtalo sa Espanyol gamit ang mga boses sa loob ng kanyang ulo at tinawag si Puente na Mama, ay natagpuan sa ilalim ng bagong tanim na puno ng aprikot sa gilid ng bakuran. Si Dorothy Miller, 64 years old, isang American Indian na may problema sa pag-inom na mahilig bumigkas ng mga tula tungkol sa heartbreak, ay natagpuang nakadikit ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib gamit ang duct tape. Sa huling pagkakataong nakita siya ng kanyang social worker, nakaupo siya sa harap na balkonahe umiinom at nagsisigarilyo. Si Benjamin Fink, isang 55 years old na alcoholic, ay natagpuang nakasuot ng striped boxer shorts. Ilang sandali bago siya nawala, noong April 1988, sinabi ni Puente sa isa pang boarder na dadalhin niya si Ben sa itaas para gumaan ang kanyang pakiramdam. Si Betty Palmer, 78 years old, nawawala ang ulo, kamay at ibabang binti, ay natagpuan sa isang walang manggas na puting pantulog sa ibaba ng estatwa ni Saint Francis de Assisi, ilang talampakan mula sa bangketa sa harap ng bahay. Si Leona Carpenter, 78 years old din, na inilabas mula sa ospital sa pangangalaga ni Puente noong February 1987 at gumugol ng ilang linggong paghihirap sa isang sofa bago nawala. Siya ay inilibing malapit sa likod na bakod at ang buto ng kanyang binti ang napagkamalan ni Detective Cabrera na isang ugat ng puno. Si James Gallop, isang 62 years old na nakaligtas sa atake sa puso at operasyon sa tumor sa utak, ay hindi nakaligtas kay Dorothea Puente. Si Vera Faye Martin, 64 years old, ay natagpuan na ang wristwatch ay umaandar pa ng mahukay siya. Ang lahat ng mga katawan ay malubhang na bulok, na naging sanhi ng pagsama-sama ng mga internal organ. Ang paghawak sa mga nabubulok na katawan at ebidensya ay labis na nakaka-stress para kay Joy Underwood, isang clerk ng pulisya, na ipinadala sa morgue upang tulungan ang isang technician na lagyan ng label ang ebidensya. Sinabi ni Joy Underwood sa Associated Press na nagsusuka siya tuwing nakakakita ng ulat ng balita tungkol sa kaso. Sinabi din niya na hindi na siya makakain ng mga gulay na tumutubo sa lupa dahil sa dumi, tulad ng mga bangkay na hinukay sa bakuran ni Puente, kahit na siya ay isang vegetarian. Sa kanyang libro, isinulat ni Wood na ginamit ni Puente ang kita mula sa kanyang mga patay na nangungupahan upang tustusan ang kanyang marangyang pamumuhay. Nang siya ay arestuhin, ang kanyang mukha ay banat na banat mula sa isang facelift at nakita ng mga detectives sa kanyang silid ang mga mamahaling gamit tulad ng $110 na bote ng Giorgio perfume at mga silk chiffon dresses. Dahan-dahang lumabas ang mga detalye ng kaso. Pinaupahan ni Puente ang unang palapag ng Victorian sa mga matatanda at alcoholic boarders habang ginagamit niya ang pangalawang palapag bilang kanyang tirahan.
Sa paghahanap sa boarding house ay may nakitang notes kung saan isinulat ni Puente ang unang inisyal ng bawat biktima at ang halagang nakukuha niya mula sa pamemeke ng kanilang mga disability check at social security. Bago siya arestuhin, kumikita siya ng $5,000 kada buwan mula sa kanyang mga patay na nangungupahan. Pinapatakbo ni Puente ang boarding house ng mahigpit. Ang mga boarder ay nagbabayad ng $350 bawat buwan para sa isang pribadong silid at 2 mainit na pagkain sa isang araw, almusal sa 6:30 a.m. at hapunan sa 3:30 p.m. Si Puente ay mahusay magluto, ngunit kung nakaligtaan ng mga residente ang alinmang pagkain, sila ay magugutom dahil hindi sila pinapayagang pumasok sa kusina sa ibang oras. Hindi rin pinapayagan ni Puente ang mga residente na hawakan ang telepono o ang mga sulat. Habang si Puente ay may sariling bar na puno ng alak sa itaas, mahigpit niyang ipinagbabawal ang pag-inom ng alak ng mga residente. Sa gabi, pumupunta si Puente sa mga bar tulad ng Harry's Lounge, kung saan nakikipag-usap siya sa mga nag-iisa na matatandang lalaki, binibigyan sila ng inumin at nagtatanong tungkol sa kanilang pananalapi. Kung sa tingin niya ay sapat ang kanilang kinikita, aanyayahan niya silang lumipat sa kanyang boarding house. Sinabi ni John Terry, isang 67 years old na regular sa Harry's Lounge, na palaging tinatanong siya ni Puente tungkol sa kanyang pinagmumulan ng pera at trabaho, at hinihikayat siyang lumipat sa kanyang boarding house. Tumanggi si Terry at marahil ay nabuhay upang maikwento ito. Sa mga panayam, ang mga tao ay nagbigay ng magkasalungat na paglalarawan ng personalidad ni Puente. Si John Sharp, isang 64 years old na retiradong kusinero, ay tumira sa boarding house sa loob ng 11 months bago ito isinara ng mga pulis. Sinabi niya sa mga mamamahayag na si Puente ay may mabait na panig. Pinapakain niya ang mga pusang gala, nagbibigay ng damit at sigarilyo sa kanyang mga boarder, at bumili pa ng scooter para sa isang may kapansanang nangungupahan upang matulungan siyang maging mas makakilos ng maayos. Natunto ng LA Times si Patty Casey, isang 54 years old na trooper ng taxi na naging kaibigan ni Puente. Madalas niyang hinahatid si Puente sa mga gawain tulad ng pagbili ng semento, halaman, o pataba, at minsan ay dinadala siya sa iba't ibang dive bar sa downtown Sacramento. Ipinagtapat ni Puente ang mga lihim sa trooper, na sinasabing siya ay talagang 71 at hindi 59 years old, at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang 4 na nabigong kasal at ang kanyang kamakailang pagpapa-facelift. Sinabi ni Patty Casey na akala niya mabait si Puente at hinahangaan niya ito, iniisip na marami siyang matututunan mula sa kanya. Nang mapansin ni Casey ang hindi kanais-nais na amoy sa bahay, sinabi ni Puente na ito ay mula sa mga patay na daga sa ilalim ng mga sahig. Kinapanayam din ng pulisya ang mga dating boarder at ilang mga pattern na naging maliwanag. Ilang beses bago nawala ang isang nangungupahan. Halimbawa, sasabihin ni Puente sa isang tao na masama ang pakiramdam ni ganito at ganoon at iaakyat niya sila sa itaas para gumaan ang pakiramdam nila. Palaging may paliwanag si Puente para sa pagkawala ng mga nangungupahan. Isang nangungupahan ang naging pabigat at sinasabihan siya kung paano patakbuhin ang kanyang bahay, kaya't iniimpake niya ang mga gamit nito at itinapon sa kalye sa kalagitnaan ng gabi. Ang isa naman ay biglang umalis para tumira sa mga kamag-anak. Sa likod ng imahe ng isang mabait na lola, si Puente ay isang panghabang buhay na kriminal. Maingat na pinagsama-sama ng mga masisipag na reporter ang kanyang kwento at inilathala ito. Ipinanganak siyang Dorothea Helen Gray noong January 9, 1929 sa Redlands, California. At bagamat sinasabi niya na siya ang bunso sa 18 anak, ipinakita ng kanyang birth certificate na siya ang ika-6 na anak ng kanyang ina. Ang kanyang pagkabata ay puno ng trahedya. Namatay ang kanyang ama sa tuberculosis noong siya ay 8 taong gulang at makalipas ang 1 taon, namatay ang kanyang ina sa isang aksidente sa motorsiklo. Ayon sa kanyang mga kamag-anak, ang mga batang Gray ay ipinamigay sa iba't ibang tahanan. Sa edad na 13, siya ay nanirahan sa Napa at sa edad na 16, siya ay nag-aral sa Los Angeles. Pagkalipas ng 1 taon, lumipat siya sa Olympia, Washington,
kung saan tinawag niya ang sarili na Sherry at nagtrabaho sa isang milkshake parlor noong summer ng 1945. Noong taglagas na yon, nakilala niya si Fred McFall, isang 22 years old na sundalo mula sa digmaan sa Pilipinas. Siya at ang isang kaibigan ay naninirahan sa isang silid ng motel at nagtatrabaho bilang mga prostitute. Siya ay isang magandang babae, sinabi ni McFall sa B. Alam niya kung paano kumita kapag gusto niya. Nang ikinasal ang mag-asawa sa Reno, makalipas ang ilang buwan, sinabi ng 16 years old na si Puente na siya ay 30 years old at tinawag ang kanyang sarili na Sheriale a Resiele. Di nagtagal, nalaman ni McFall na si Puente ay mahilig magsinungaling at mag-imbento ng mga kwento tungkol sa kanyang buhay. Mahilig siyang magbihis ng mamahaling damit at magpaganda ng kanyang background. Sinabi niya na nabuhay siya sa Bataan Death March noong World War II at sa pambobomba sa Hiroshima. At ipinagmamalaki niyang kapatid siya ng ambassador sa Sweden at malapit na kaibigan ni Rita Hayworth. Nagtayo sina McFall at Puente ng bahay sa Gardnerville, Nevada at nagkaroon ng 2 anak na babae. Pagkatapos ipanganak ang kanilang pangalawang anak, pumunta si Puente sa Los Angeles at nabuntis makalipas ang ilang buwan. Nakuha ni Puente ang sanggol, ngunit iniwan siya ni McFall. Ang kanilang 2 anak na babae ay pinalaki ng ibang tao. Ang isa ay ng ina ni McFall at ang isa ay inampon ng mga estranghero. Noong 1948, nagnakaw si Puente ng mga tseke mula sa isang kakilala upang makabili ng mga gamit. Siya ay nahatulan ng pamemeke at nagsilbi ng 4 na taon sa bilangguan. Noong 1952, pinakasalan ni Puente ang kanyang pangalawang asawa, si Axel Johansson, isang merchant seaman. Kapag bumabalik si Johansson mula sa mahabang pagkawala, minsan ay may ibang lalaking nakatira kasama ni Puente. Inireklamo ng mga kapitbahay ang mga taxi na nagbababa ng mga lalaki sa gabi. Ang mag-asawa ay nag-away, naghiwalay, nagkaayos, at naghiwalay muli, ngunit nanatiling kasal sa loob ng 14 years. Noong 1960, nahatulan siya ng paninirahan sa isang brothel sa Sacramento. Sinabi niya sa mga awtoridad na binibisita lang niya ang isang kaibigan at hindi niya alam na ito ay isang bahay aliwan. Noong 1968, binuksan ni Puente ang isang halfway house para sa mga alcoholic na tinawag na The Samaritans at pinakasalan ang 21 years old na si Robert Jose Puente. Madalas magtalo ang mag-asawa at naghiwalay makalipas ang 1 taon. Ang halfway house ay nagsara rin dahil sa $10,000 na utang. Di nagtagal, lumipat si Puente at nagsimulang pamahalaan ang isang boarding house sa 21st at F Streets sa Sacramento. Noong 1976, pinakasalan niya ang isa sa mga nangungupahan, si Pedro Angel Montalvo, na 52 years old. Sinabi ni Puente na gusto niya ng bagong pantyhose araw-araw at akala niya ay mayaman siya. Noong 1978, nahatulan si Puente ng pamemeke ng 34 na tseke na ninakaw niya mula sa kanyang mga nangungupahan. Nagsilbi siya ng 5 taon sa probation at inutusang sumailalim sa pagpapayo. Isang psychiatrist ang nag-diagnose sa kanya bilang isang schizophrenic at isang napaka-disturbed na babae. Si Dorothea Puente ay inakusahan ng unang pagpatay noong tagsibol ng 1982. Ang biktima, si Ruth Monroe, na 61 years old, ay namatay dahil sa drug overdose makaraan lang ng kaunting panahon mula nang lumipat siya sa 1426 F Street kasama si Puente. Dinala ni Monroe lahat ng kanyang ari-arian at $6,000 na cash. Siya ay kasosyo ni Puente sa isang maliit na negosyo sa isang kainan. 2 linggo matapos lumipat, nakatagpo ni Ruth Monroe ang isang kaibigan sa beauty parlor at sinabi, "Parang mamamatay na ako." Nang tanungin siya ng kaibigan kung bakit, sinabi ni Monroe, "Hindi ko alam." 3 araw pagkatapos ng kanyang huling pag-uusap sa kaibigan, namatay si Ruth Monroe dahil sa napakalaking overdose ng Tylenol at codeine. Isinulat ng coroner ang kanyang pagkamatay bilang suicide dahil walang sapat na katibayan upang maiuri ito bilang isang homicide. Gayunpaman, pagkaraan ng 1 buwan, inaresto si Puente
at kinasuhan ng pagdodroga sa 4 na matatandang tao at pagnanakaw ng kanilang mga mahahalagang bagay. Isa sa mga biktima ay isang 74 years old na lalaki na nagsabi na dinroga siya ni Puente pagkatapos ay ninakawan ng kanyang tahanan habang siya ay nanonood na nakatulala, hindi makapagsalita o makagalaw. Hinatulan ng isang hukom si Puente ng 5 taon sa California Institution for Women at Frontera. Pinalaya siya pagkatapos ng 3 taon noong 1985 at inutusang lumayo sa mga matatanda at huwag hawakan ang mga tseke ng gobyerno ng anumang uri na ibinibigay sa iba. Ngunit nilabag na niya ang kondisyong ito sa parol sa bilangguan nang magsimula siyang makipag-ugnayan sa isang 77 years old na pen pal mula sa Oregon na nagngangalang Everson Gilmouth, na nagkamali sa pagsasabi kay Puente na nakakakuha siya ng maginhawang pensyon at nagmamay-ari ng trailer ng Airstream. Nang bigyan si Puente ng kanyang walking ticket, naroon si Gilmouth para sunduin siya. Inihatid niya siya sa lugar na tinitirhan ni Puente bago siya ipinadala sa bilangguan. Sinabi ni Gilmouth sa kanyang kapatid na papakasalan niya si Puente at ginawa niya itong signatory sa kanyang checking account. Hindi nagtagal, ang kanyang katawan ay itinapon ng walang galang sa tabi ng Sacramento River. 3 buwan pagkatapos niyang patayin si Gilmouth, nagpadala si Puente ng card na "Thinking of you" sa kapatid na babae ni Gilmouth sa pagtatangkang itago ang kanyang ginawa. Ang katawan ng pensyonado ay nabulok sa katahimikan sa tabi ng ilog ng Sacramento hanggang January 1986. Nang matagpuan ng isang mangingisda ang kanyang plywood na kabaong. Ang kanyang mga labi ay mananatiling hindi nakikilala sa loob ng 3 taon sa morgue ng lungsod, habang ang kanyang nobya ay nagpatuloy sa kanyang pagpatay. Nang lumipat ang may-ari sa 1426 F Street, pumalit si Dorothea Puente. Pinaupahan niya ang mga silid sa unang palapag para sa mga murang renta at kinuha ang pangalawang palapag para sa kanyang sarili. Di nagtagal, tumawag ang mga social worker na naghahanap ng matutuluyan para sa kanilang mga kliyenteng walang tirahan. Hindi kailanman sinabi ni Puente sa kanila ang tungkol sa kanyang 5 felony convictions para sa droga at pagnanakaw sa mga matatanda, at hindi nila ginawa ang kanilang pag-iimbestiga. Ayon sa isang dating social worker sa Sacramento, inilagay niya ang 19 na nakatatanda sa pangangalaga ni Dorothea Puente sa pagitan ng 1987 at 1988 dahil itinuturing si Dorothea bilang pinakamahusay na inaalok ng sistema. Ayon kay Peggy Nickerson, tinanggap ni Puente ang pinakamahirap na mga kliyente, mga adik sa droga at alak, pati na rin ang mga abusado. Huminto si Nickerson sa pagpapadala ng mga kliyente kay Puente nang marinig niya itong nabanggit ang isa sa kanila ng di maganda. Kalaunan natuklasan niyang 4 sa kanyang mga kliyente ang nalibing sa bakuran ni Puente. Ang sistema, na hinayaan ang mga marupok na miyembro ng lipunan na mahulog sa mga bitak, ay kinundena matapos arestuhin si Puente. Hindi ka panipaniwala na ang mga ahente ng federal na parol na bumibisita kay Puente ng 15 beses sa loob ng 2 taon bago siya maaresto ay hindi kailanman nalaman na siya ay nagpapatakbo ng isang boarding house para sa mga matatanda na direktang lumalabag sa kanyang parol. Sa ikalawang araw ng paghuhukay, pinayagan ng mga pulis si Puente na maglakad papunta sa malapit na Clarion Hotel para sa isang mabilis na tasa ng kape at tumakas siya. Tumawag siya ng taxi mula sa hotel papunta sa isang bar sa kabilang bayan, kung saan uminom siya ng 4 na vodka at grapefruit. Sumakay siya ng isa pang taxi papuntang Stockton at pagkatapos ay sumakay ng bus papuntang Los Angeles. Sa 6 na oras na biyahe, na may $3,000 sa kanyang pitaka, ay nag-aalab ang kanyang pagnanais na magsimula muli ng bagong buhay. Pagkalipas ng ilang araw, si Charles Wilges, isang 59 years old na retiradong karpintero, habang nasa bar ay isang matikas na estranghero na nakasuot ng matingkad na pulang Amerikana ang umupo sa tabi niya. Nagpakilala si Puente bilang Donna Johansson at umorder ng vodka at orange juice. Ipinakilala niya ang sarili kay Charles Wilges
na nagsasabi na siya ay isang byuda mula Sacramento na nag-uumpisa ng bagong buhay sa LA. Ikinuwento niya ang kanyang masamang simula, ang kanyang taxi na nagkakahalaga ng $25 bawat gabi ay iniwanan ng kanyang mga maleta sa Royal Viking Motel at ang masaklap pa, ang mga takong ng kanyang huling pares ng sapatos ay nasira. Naawa si Wilges kay Puente at ipinaayos ang kanyang sapatos sa isang cobbler. Pagbalik niya, tinanong ni Puente kung magkano ang nakukuha niyang pera mula sa Social Security kada buwan. Hindi niya akalain na kakaiba ang tanong na iyon, kaya sinabi niya ang halaga. Naisip ni Wilges na kakaiba ng sabihin ni Puente na magaling siyang magluto at iminungkahi na lumipat silang magkasama. Sabi ni Puente, sila ay dalawang malungkot na kaluluwa sa mundo, kaya't dapat silang magsama upang magtulungan. Sinabi ni Wilges, "I've got all I can handle right now." Sabay inom ng beer at iniba ang usapan. Nagpunta sila para sa hapunan ng manok sa isang fast food joint. Patuloy na nagtataka si Wilges kung bakit pamilyar ang estranghero. Kinagabihan, naghiwalay sila ng landas matapos magplanong mamili kinabukasan upang palitan ang mga bagay na ninakaw ng taxi. Bumalik sa kanyang apartment, nalaman ni Wilges kung sino siya. Nakita niya siya sa telebisyon, kasama ang mga katawan na hinugot nila mula sa kanyang bakuran. Isang lamig ang bumalot sa kanya. Tumawag siya sa isang lokal na istasyon ng TV, na siya namang tumawag sa pulisya. Sinabi ni Wilges na siya ay talagang nagpapasalamat na hindi natuloy ang kanilang relasyon. Bandang 10:40 p.m., pinalibutan ng mga pulis ng Los Angeles ang Fleabag Motel na tinutuluyan ni Puente at inaresto siya ng tahimik. Sa paglipad pabalik sa Sacramento, sinabi niya sa isang reporter, "Wala akong pinatay na sinuman. Ang mga tseke na nakash ko, oo. Dati akong napakabuting tao noon." Si Dorothea Puente ay nakasuot ng asul na damit at perlas na kwintas nang siya ay umamin na inosente sa 9 na bilang ng pagpatay na isinampa laban sa kanya sa Sacramento Municipal Court noong March 31, 1989. 4 na taon ang lumipas bago nagsimula ang paglilitis ni Puente noong February 1993. Dahil sa malawak na publisidad, inilipat ang paglilitis mula Sacramento patungong Monterey. Tumagal ng 3 buwan upang mabuo ang hurado na binubuo ng 8 lalaki at 4 na babae. Sa kanyang pagbubuod ng kaso, sinabi ni Prosecutor John O'Mara na si Puente ay pinatay ang mga nangungupahan sa kanya upang nakawin ang kanilang mga tseke mula sa gobyerno. Sinabi ni O'Mara sa korte na pinipili ni Puente ang mga taong walang kamag-anak, kaibigan o pamilya upang walang maghahanap sa kanila kapag nawala sila. Ipinaglaban ng kanyang mga abogado, sina Peter Vlautin at Kevin Climo, na ang mga nangungupahan ay namatay sa natural na dahilan. Hindi tumawag si Puente ng mga paramedic dahil pinapatakbo niya ang boarding house na labag sa kanyang parol at ayaw niyang bumalik sa bilangguan. Sa kanyang pambungad na pahayag, inilarawan ni Climo si Puente bilang isang mabait na tao na nagmamalasakit sa mga taong walang ibang mapupuntahan. Ipinagtanggol niya na ang pera mula sa mga nangungupahan ay hindi sapat para sa mga gastusin ni Puente, kaya nagnakaw siya ng pera, ngunit hindi siya isang mamamatay tao. Ang 5 buwang paglilitis ay nagkaroon ng 153 witness, 3,000 piraso ng ebidensya, at isang scale model ng Victorian boarding house na nakapatong sa isang mesa sa harap ng courtroom na parang isang misplaced dollhouse. Sa silid ng hukuman, si Puente ay nagbihis bilang isang kaakit-akit na lola, suot ang mabulaklak na damit at may malasutlang puting buhok. Nagawa niyang panatilihin ang kanyang poker face, ngunit madalas siyang nagpapadala ng mga notes sa kanyang mga abogado. Nang ipakita ng prosekusyon ang mga larawan ng mga umano'y biktima ni Puente, una ay buhay at nakangiti, pagkatapos ay nabubulok sa hardin, tinitigan ni Puente ang mga imahe sa pamamagitan ng kanyang makapal na salamin nang walang kurap. Sinabi ni O'Mara sa mga hurado na si Dorothea Puente ay pumatay ng 9 na tao. Pagkatapos ipakita ang mga mabagsik na larawan ng mga biktima, hinimok niya ang mga hurado na huwag kalimutan ang dahilan. Ang pangunahing kahinaan ng prosekusyon ay walang mga saksi sa di umano'y mga pagpatay. Mapapatunayan lamang nila
ang sanhi ng kamatayan sa kaso ni Ruth Monroe dahil ang iba pang mga katawan ay masyadong nabulok. Gayunpaman, natuklasan ng mga pagsusuri sa toxicology na mayroong mga bakas ng Dalmane, flurazepam, sa lahat ng bangkay. Ang Dalmane ay isang gamot na maaring maging nakamamatay, lalo na kapag iniinom kasama ng alak o iba pang pampakalma, at ito ay partikular na delikado para sa matatanda. Sa isang pagdinig, isang doktor ang nagpahayag na ginamit ni Puente ang ID card ng veteranong si Dorothy Miller upang subukang kumuha ng reseta para sa Dalmane, ngunit tinanggihan ito ng doktor. Ang ebidensya laban kay Puente ay pinalakas ng mga testimonya mula sa mga boarder na nagsabing pinainom sila ng gamot. Ayon kay Wood, si Puente ay may iba't ibang mapagkukunan para sa Dalmane. Bukod sa reseta mula sa kanyang court-appointed psychiatrist, nakakuha rin siya ng gamot mula sa 2 pang doktor. Si Carol Durning, isang dating residente ng rooming house ni Puente noong 1987, ay nagpatotoo na narinig niyang sinabi ni Puente kay James Gallup na kailangan nitong umalis maliban kung papayagan siyang pamahalaan ang kanyang pera. Dagdag pa rito, nagreklamo si Gallup na binibigyan siya ni Puente ng mga gamot na nagpapatulog sa kanya palagi. Si Alvaro Bert Montoya ay nagreklamo sa isang empleyado ng lokal na detox center na si Puente ay nagbibigay sa kanya ng gamot na ayaw niyang inumin bago siya lumipat sa 14 and 26 F Street. Nang harapin ni William Johnson si Puente tungkol sa pagbibigay ng gamot kay Montoya, nagalit si Puente at hiniling na ibalik si Montoya sa detox center kung makikialam siya. Pinayuhan ni Johnson si Montoya na mas mabuting manatili sa boarding house kaysa sa center. Sinabi ni Johnson sa korte na sinabi niya kay Montoya na magiging ligtas siya sa boarding house, ngunit inamin niyang nagkamali siya at kailangan niyang mabuhay kasama ang pagkakamaling ito habang buhay. Si Puente ay gumawa ng mga hakbang upang pagtakpan ang pagkamatay ni Montoya. Binayaran niya si Donald Anthony upang tumulong sa paglikha ng kwento. Nagpanggap si Anthony bilang brother-in-law ni Montoya at sinabi sa social worker na si Montoya ay umalis upang manirahan kasama ang kanyang pamilya sa labas ng estado. Nagkamali si Anthony sa isang mensahe sa answering machine ng social worker, gamit ang kanyang sariling pangalan sa halip na ang brother-in-law. Ang pagkakamaling ito ang nag-udyok sa pagbisita ni Detective Cabrera sa boarding house at ang kasunod na paghuhukay sa bakuran. Isang eksperto sa sulat kamay ang nagkumpirma na nilagdaan ni Puente ang mga pangalan ng 7 patay na nangungupahan sa mga tseke noong 1987 at 1988. Siya ay kumikita ng $5,000 kada buwan mula sa mga pamemeke. Nagpa siya ang prosekusyon na huwag kasuhan si Puente ng pamemeke dahil sa pangamba na ang karagdagang singil ay magpapakomplikado sa kaso para sa mga hurado. Ang depensa ni Puente, si Kevin Climo, ay umamin na may mga elemento ng pandarambong sa kanyang pagkatao, ngunit iginiit na hindi ito nangangahulugang siya ay isang mamamatay tao o isang masamang serial killer. Ang pag-uusig ay naglabas ng mga saksi upang pabulaanan ng depensa, kabilang ang handyman na inupahan ni Puente upang itapon ang katawan ni Everson Gilmouth sa Sacramento River. Bagaman hindi na siya maaaring kasuhan dahil sa Statute of Limitations, ang kanyang testimonya ay nagpakita ng kalupitan ni Puente. Lumapit din ang mga dating residente upang magpatotoo. Si Homer Myers, na tumira sa lugar ni Puente ng 2 taon, ay nagsabing hindi niya sinasadyang nahukay ang ilan sa mga libingan ng mga nangungupahan. Sinabihan siya ni Puente na maghukay ng 4 na talampakan na butas para sa isang maliit na puno ng aprikot at nagtaka siya kung bakit kailangan itong maging malalim. Naging mahirap ang sitwasyon nang tumanggi si Homer Myers na pumirma sa mga dokumentong magbibigay kay Puente ng kapangyarihan na i-cash ang kanyang mga tseke sa Social Security. Sinabi niya na hindi niya pinirmahan ang mga dokumento at ipinasa lang ang mga ito na maaaring nagligtas ng kanyang buhay. 6 na taon matapos madiskubre ang mga bangkay sa bakuran ni Puente, 6 na hurado ang naglakbay sa Sacramento upang bisitahin ang mga eksena ng krimen na dati nilang nakita lamang sa mga larawan o narinig sa paglilitis. Ang mga hurado ay bumisita sa mga dive bar kung saan naghahanap si Puente ng mga biktima,
Nilibot ang makikitid na silid ng kanyang Victorian home kung saan binigyan ng sleeping pill cocktail ang ilang boarders at naglakad sa hardin kung saan itinanim ni Puente ang mga bulaklak sa ibabaw ng mga bangkay. Nang kumalat ang takip silim sa likod bahay, ang hurado na si Joe Martin ay bumalik sa bahay na kitang-kitang nanginginig. Sinabi ni Joe Martin na bagaman walang gaanong makikita sa lugar, marami kang mararamdaman na tinawag niyang kakaiba. Pagkatapos ng 1 taon ng pagtimbang ng testimonya, napatunayang guilty si Puente sa pagpatay kina Dorothy Miller, Benjamin Fink at Leona Carpenter. Hindi maabot ng hurado ang isang hatol sa 6 na iba pang kaso ng pagpatay, kaya nagdeklara si Hukom Michael Virga ng mistrial para sa mga bilang na iyon. Walang paliwanag kung bakit napatunayang guilty si Puente sa 3 kaso, ngunit hindi na pagkasunduan ang iba pang magkatulad na kaso. Walang ipinakitang emosyon si Puente nang basahin ang hatol. Noong Disyembre 10, 1993, hinatulan siya ni Hukom Virga ng habambuhay na pagkakulong ng walang posibilidad ng parol. Si Puente, na 64 years old, ay ipinadala sa Central California Women's Facility malapit sa Chowchilla, ang pinakamalaking bilangguan ng kababaihan sa bansa. Siya ay namatay noong March 27, 2011 sa edad na 82.